Kamusta po mga ginang? Magkaroon tayo ng isang tapat at puno ng pag-asang pag-uusap. Kung kayo po ay isang babaeng lampas 60 anyos, marahil ay napansin na ninyo ang ilang pagbabago sa inyong buhay intima. Maaaring ang natural na lubrikasyon ay hindi na kasing sagana tulad ng dati. O marahil ang pagnanasa at pananabik ay naging bihira na lamang. Nais kong marinig ninyo ito nang malinaw ito ay isang karaniwang karanasan. Hindi ito simpleng pagtanda at tiyak na hindi ninyo ito kasalanan. Ang katotohanan ng mga masilang himaymay tissues sa inyong ari at clitoris ay maaring hindi nakakakuha ng sustansyang kailangan nila ang oxygen, ang masaganang daloy ng dugo, at ang mahahalagang nutrisyon na kailangan para sa isang komportable at kalugod-lugod na tugon. Bagamat ang mga hormonal cream ay maaaring mag-alok ng pansamantalang solusyon, hindi palaging natutugunan ng mga ito ang pinag-uugatang issue. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang simple at natural na inumin na maaari ninyong gawin tuwing umaga gamit lamang ang ilang karaniwang sangkap na maaring makatulong na muling buuin ang mahalagang tissue na yon mula sa loob? Paano kung maibabalik ninyo ang mas natural na lubrikasyon, mas matinding pakiramdam at mas kusang loob na pagnanasa, kadalasan sa loob lamang ng ilang linggo? Ako po si Dr. Mila De La Paz at inilaan ko ang aking karera sa kalusugan ng kababaihan na tumutulong sa libu-libong kababaihan sa buong Pilipinas na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng edad. Sa artikulong ito, ibabahagi ko ang isang bagay na hindi madalas tinatalakay ng maraming doktor, kung paano ang mga tiyak na sustansya na iniinom sa tamang oras ay maaaring magsimulang ayusin ang mismong mga daluyan ng dugo sa pelvic region, ibalik ang kanilang natural na pagkaelastiko at muling buhayin ang likas na kakayahan ng inyong katawan na tumugon sa intimasya lahat ng walang reseta, magugulong pampadulas o mga hindi ka nais-nais na side effects. Maaaring ito'y tila napakagandang pakinggan para maging totoo, ngunit ang siyensya sa likod nito ay matatag. Mula sa kapangyarihan ng beets at granada na nagpapalakas ng nitric oxide hanggang sa init na nagpapabuti ng sirkulasyon mula sa cayenne at sa suportang panselula ng lemon at L-citrulline, ating tatalakayin ang isang simpleng inumin, 7 makapangyarihang sangkap, at 3 ginintuang tuntunin para makuha ang pinakamahusay na mga resulta. Kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, isisiwalat ko ang eksaktong tiyempo at isang bonus na sangkap na halos kayang itriple ang mga benepisyo para sa mga kababaihang lampas 60 kahit na matagal na ninyong pinagdadaanan ito. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng inyong sigla sa natural at ligtas na paraan. Simulan na natin. 1. Pomegranate juice. Ang pundasyon para sa malusog na daloy ng dugo. Naaalala ko pa noong unang beses na isang matandang pasyente, isang babaeng may pagod sa mga mata, ngunit may kislap ng pag-asa, ang nagtanong sa akin. Dora De La Paz, may magagawa pa po ba ako para maramdaman ulit ang kislap na yon nang hindi gumagamit ng hormones? Ang sinabi ko sa kanya noon ay eksakto sa sasabihin ko sa inyo ngayon, opo. Pero kailangan nating magsimula sa inyong mga daluyan ng dugo. Dito pumapasok ang pomegranate juice. Ito ay higit pa sa isang simpleng fruit juice. Isa ito sa pinakamabisang tagaprotekta ng mga ugat na ibinibigay ng kalikasan. Habang tayo ay tumatanda, ang mga maselang daluyan ng dugo na naghahatid ng nagbibigay buhay na oxygen sa pelvic region ay maaaring magsimulang kumipot-tumigas at mawala ng kanilang pagkaelastiko. Kapag nangyari iyon, maaari ninyong maramdaman ang lahat ng pagnanasa sa mundo, ngunit ang inyong katawan ay hindi makatugon. Tumutulong ang granada na baguhin iyan. Puno ito ng mga antioxidant, particular ang polyphenols at ellagitannins na kumikilos upang bawasan ang pamamaga at ayusin ang pinsala sa endothelial lining ng inyong mga daluyan ng dugo. Ang lining na ito ang critical na tissue na responsable sa pagpapahintulot na dumaloy ang dugo patungo sa clitoris at mga pader ng ari habang nananabik.
Kapag ito'y nasira, bumababa ang sensitivity, tumitindi ang panunuyo, at maaaring maging hindi komportable ang intimasiya. Gayunpaman ang araw-araw na pag-inom ng purong pomegranate juice na walang asukal, kahit isang kutsara lang sa isang araw, ay makakatulong na mapalakas ang antas ng nitric oxide, mapabuti ang daloy ng dugo, at simula ng pag-aayos sa pinsalang yon. Sa katunayan, ipinakita ng mga pag-aaral ang nasusukat na pagbuti sa pananabik at lubrikasyon sa mga kababaihang regular na umiinom nito, lalo na sa mga lampas 60. At ito ang bahaging laging nagdudulot ng nangiti sa mukha ng aking mga pasyente. Hindi lang nito tinutulungan ang inyong katawan na gumana ng mas maayos, tinutulungan din kayong bumuti ang pakiramdam. Mas maraming enerhiya, mas kaunting pagkadismaya, at isang malalim na pakiramdam ng muling pagbawi sa isang bahagi ng inyong sarili na akala ninyo'y nawala na. Kapag mas maganda ang daloy ng inyong dugo, lahat ay nagbabago. Ngunit ang granada ay simula pa lamang. May isa pang sangkap na mas mabilis kumilos, isa na pinag-aralan para sa kakayahan nitong lubos na pataasin ang nitric oxide sa loob ng ilang araw, at ito ay nagmumula sa isang simpleng gulay na ugat na marahil ay maraming beses nyo nang nakain. 2. Beetroot powder, ang tagapagpalakas ng nitric oxide. May isang sandali sa simula ng aking karera na hinding-hindi ko malilimutan. Kausap ko ang isang 72 anyos na pasyente, si Aling Teresita, na nagsabing, "Dra de la Paz, gusto kong maramdamang muli na ako'y masigla. Hindi lang para sa asawa ko, kundi para sa sarili ko." Ang makapangyarihang pahayag na yon ay tumatak sa akin, isang paalala na para sa napakaraming kababaihan, ang pagkawala ng libido ay hindi lamang pisikal, unti-unti nitong sinisira ang kumpiyansa, imahe sa sarili, at ang pakiramdam ng koneksyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang beetroot powder ay maaaring maging isang malaking pagbabago. Ang mga beet ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit nagtataglay ito ng isang malakas na sikreto, mga natural na nitrate. Kapag kinonsumo ninyo ito, ginagawa ng inyong katawan ang mga compound na ito na nitric oxide, isang molekula na talagang mahalaga para sa pananabik. Ang nitric oxide ang master signal na nagsasabi sa inyong mga daluyan ng dugo na bumukas, mag-relax, at payagan ang pagdagsa ng dugong mayaman sa oxygen papunta sa clitoral at vaginal tissues na nagpapataas ng sensitivity at natural na pamamasa. Heto ang hamon pagsapit ng edad 60, mas kakaunti na ang nitric oxide na nagagawa ng karamihan sa mga kababaihan kumpara noong sila ay mas bata. Kung walang sapat nito, hindi kayang likhain ng katawan ang pamamaga at lubrikasyon na kailangan para sa isang kalugod-lugod na tugon, gaano man kalakas ang pagnanasa. Dito pumapasok ang beetroot powder. Kalahating kutsarita lamang na inihahalo sa inyong inumin sa umaga ay makakagawa ng ramdam na pagkakaiba. Sa loob ng ilang araw, maraming kababaihan ang nagsisimulang makapansin ng mga banayad na pagbabago, mas maiinit na kamay at paa, mas magandang presyo ng dugo, at maging mas malinaw na pag-iisip. Ngunit higit sa lahat, nagsisimula na naman nilang maramdaman ang pamilyar na kiliti ng pananabik, ang panloob na kislap na yon. Hindi ito isang himala. Ito'y kimika na sinusuportahan ng siyensya at pinalalakas ng pagiging consistent. Ang pinakagusto ko sa beetroot ay hindi nito pinipilit ang isang reaksyon. Sinasuportahan nito ang natural na proseso ng inyong katawan na ibinibigay sa inyong sistema kung ano ang kailangan nito upang gumana sa paraang idinisenyo ito. At kapag isinama ninyo ito sa ating susunod na sangkap, lumilikha kayo ng isang panloob na kapaligiran kung saan ang pananabik at ginhawa ay hindi kailangang pilitin. Nagsisimula itong mangyari ng mas kusa. 3. Lemon juice, ang panlinis na alkaline. Isang umaga habang ginagabayan ko ang isang matandang pasyente
Si Aling Ninita sa kanyang bagong health plan, may sinabi siyang tumatak sa akin. Dra de la Paz na declutter ko na ang bahay ko at mga aparador ko. Ngayon gusto ko namang i-declutter ang katawan ko. Napangiti ako dahil iyon mismo ang tinutulong sa atin ng lemon juice mula sa loob palabas. Huwag ninyong hayaang lokohin kayo ng kasimplihan ng lemon juice. Ang maliit at matingkad na prutas na ito ay may malakas na epekto sa sirkulasyon enerhiya at pangkalahatang sigla ng kababaihan. Sa paglipas ng mga taon, ang kombinasyon ng dieta stress at mga gamot ay maaaring mag-iwan sa katawan sa isang namamagang acidic na estado. Ang panloob na pamamaga na ito ay hindi lang nakakaapekto sa inyong mga kasukasuan. Tahimik nitong pinatitigas ang mga daluyan ng dugo, maaaring makagambala sa balanse ng hormon at sinasabotahe ang mismong mga sistemang responsable para sa kalusugang sexual. Ang sariwang lemon juice ay tumutulong na ibalik ang inyong katawan sa isang mas alkaline na estado. Dahan-dahan nitong nililinis, detoxifies ang atay na may mahalagang papel sa pag-regulate ng mga hormone at pagsala ng mga lason na nakakasagabal sa pagnanasa at pananabik. Tumutulong din itong bahagyang palabnawin ang dugo upang suportahan ang mas maayos na daloy sa inyong mga ugat, lalo na sa mga maselang ugat na nagpapakain sa inyong pelvic region. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na isipin ang lemon juice bilang internal rinse cycle ng kalikasan. Isang kutsara sa umaga ay maaring gumising sa inyong sistema, magpasariwa ng inyong panunaw at lumikha ng perpektong kondisyon para masipsip ng inyong katawan ang lahat ng iba pang kapaki-pakinabang na sangkap sa inuming ito. Kapag mas malinis ang inyong sistema, mas malayang dumadaloy ang inyong dugo. At kapag mas malaya itong dumadaloy, nagiging mas madali, mas natural, at mas kasiya siya ang pananabik. Ang ganda ng hakbang na ito ay hindi ito tungkol sa pagdaragdag ng bago. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng mga hadlang na pumipigil sa inyo. Ngunit hindi pa tayo tapos. Ngayon ay magdaragdag tayo ng isang maliit maanghang at hindi inaasahang sangkap na nakatulong sa maraming matatandang kababaihan na makaramdam ng init at sensitivity kung saan ito mahalaga sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. 4. Cayenne Pepper Mulling. Pagpapasiklab ng iyong sirkulasyon, hinding-hindi ko malilimutan ang itsura ng mukha ng isang pasyente, si Aling Letty, nang una kong iminungkahi na magdagdag siya ng cayenne pepper sa kanyang pang-umagang gawain. Tumawa siya at sinabing, Dra de la Paz, sinasabi niyo po bang ang sikreto sa mas magandang love life ay ang paglalagay ng anghang sa aking inumin sa umaga? Tumango ako at ngumiti dahil sa maraming paraan iyon mismo ang ginagawa nito. Ang cayenne pepper ay naglalaman ng isang mabisang compound na tinatawag na capsaicin. Ito ang nagbibigay ng anghang sa sili at ito rin ang dahilan kung bakit ito napakabisa sa pagpapasigla ng sirkulasyon. Habang tumatanda ang mga babae, ang daloy ng dugo ay may tendensyang bumagal hindi lamang sa puso at utak, kundi sa mismong mga ugat na nagbibigay daan sa pananabik at kasiyahan. Ito ang dahilan kung bakit inilalarawan ng ilang kababaihan ang pakiramdam ng pamamanhid o pagkawala ng sensitivity habang nag-iinitiman. Hindi lang ito dahil sa edad. Ito ay isang senyales ng mahinang paghahatid ng dugo. Ang pagdaragdag ng isang kurot lang ng cayenne sa inyong inumin sa umaga ay maaaring maging parang pagpindot ng isang switch. Dahan-dahan nitong itinataas ang temperatura ng inyong katawan na tumutulong na palawakin ang mga daluyan ng dugo at hinihikayat ang dugo na dumaloy sa bawat sulok ng inyong katawan, kabilang ang mga lugar na maaaring napabayaan na sa loob ng maraming taon. Inilalarawan ng ilang kababaihan ang isang banayad na init sa kanilang pelvic area sa loob lamang ng ilang minuto. Sinasabi naman ng iba na mas gising sila, mas alerto at maging mas masigla ang emosyon. Ang nakikita kong napakalakas sa cayenne ay hindi lamang ang pisikal na epekto nito,
kundi kung ano ang kinakatawan nito. Ito ay isang paalala na ang apoy pagnanasa at sigla ng buhay ay nananatiling buhay sa atin. Maaaring mas tahimik na sila ngayon, ngunit hindi sila nawala. Sa tamang suporta, maaari silang bumalik ng buong lakas. PB, ang siyensya ng muling pagbuo ng pelvic tissue. Ilang taon na ang nakalilipas isang pasyente na nagngangalang Aling Corazon, isang 57 anyos na retiradong guro at mapagmahal na lola ang pumasok sa aking opisina. Matapos ang mahabang panahon ng pagtigil sa intimasya, kasama ang kanyang asawa, sinabi niya, "Dora Dela Paz, hindi ko kailangang maging 25 ulit. Gusto ko lang maramdaman na ako ulit ang sarili ko." Ang sandaling iyon ay laging nanatili sa akin dahil ang hindi napagtanto ni Aling Corazon at kung ano ang hindi alam ng maraming kababaihan ay ang inyong katawan ay nagpapanatili ng isang pambihirang kakayahang ayusin ang sarili nito. Kahit na sa inyong ika-asesnaw, ika-sepento at higit pa. Kasama rito ang mga pinakamaselang bahagi. Ang clitoris at mga pader ng ari ay binubuo ng mga maselang erectile tissues, mga ugat pandama nerves at elastic fibers. Ang kanilang trabaho ay mapuno ng dugo, maging sensitibo at gumawa ng pamamasa upang gawing komportable at kasiya siya ang intimasiya. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na kung mahina ang daloy ng dugo, ang mga tissue na yon ay nagsisimulang masira. Maaari silang numipis, maging hindi na gaanong elastiko at hindi na gaanong tumutugon. Ang pagnanasa ay maaring nandoon pa rin, ngunit ang makinarya ay pagod na at kulang sa sustansya. Heto ang magandang balita sa tamang suportang nutrisyonal tulad ng ibinibigay ninyo sa inuming ito tuwing umaga, maaaring magsimulang mag-regenerate ang tissue na yon. Ang nitric oxide mula sa beets at granada ay tumutulong na i-relax ang mga smooth muscle at pataasin ang daloy ng dugo na nagsesenya sa natural na mekanismo ng pag-aayos ng inyong katawan. Ang pinabuting sirkulasyon ay nagdadala ng sariwang supply ng oxygen at mga sustansya kung saan sila pinakakailangan. Dahan-dahan at malumanay ang pelvic tissue ay maaaring maging mas tumutugon, mas elastiko at mas buhay muli. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng natural na disenyo ng inyong katawan, ang disenyo na naririyan noon pa man, naghihintay lamang sa tamang mga kondisyon upang umunlad muli. 6. Ang bonus na sangkap para i-triple ang epekto. Huwag itong laktawan. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na minsan ang pinakamaliliit na dagdag ang nagdudulot ng pinakamalaking pagkakaiba. Wala nang mas totoo pa rito kaysa sa isang espesyal na sangkap na ito. Ang pangalan niya ay Aling Rosa, isang 51 anyos na dating librarian. Tapat niyang sinusunod ang gawain sa pag-inom tuwing umaga, ngunit sinabi niya sa akin na may kulang pa rin. Sabi niya, "Mas mabuti na po Dr. Dela Paz, pero alam kong may ibubuga pa ako." Doon ko ipinakilala sa kanya ang L-citrulline at binago nito ang lahat. Ang L-citrulline ay isang amino acid, ngunit huwag kayong matakot sa siyentipikong pangalan nito. Ang dahilan kung bakit ito napakahusay ay ang kakayahan nitong pataasin ang produksyon ng nitric oxide sa paraang banayad tuloy-tuloy at napakabisa para sa mga kababaihang lampas 60. Hindi tulad ng mas kilalang L-arginine na madalas ay nasisira agad ng atay para maging kapaki-pakinabang sa mga matatanda. Nilalampasan ng L-citrulline ang prosesong iyon. Tahimik itong dumadaan sa inyong sistema kung saan ito ay nagiging L-arginine at pagkatapos ay nitric oxide na tumutulong sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax, bumukas at maghatid ng masaganang dugo na may oxygen kung saan ito pinakakailangan. Isang kapat na kutsarita lamang ng walang lasang pulbos na ito sa inyong inumin sa umaga ay maaaring lubos na mapabuti ang kakayahan ng inyong katawan na lumikha ng natural na lubrikasyon at mapahusay ang sensitivity. Ito ay lalong epektibo
kapag isinama sa beetroot at granada na pinapalakas ang kanilang mga epekto at binibigyan ng inyong sistema ng dagdag na tulong na kailangan nito upang gumana tulad ng dati. Bumalik si Aling Rosa pagkalipas ng ilang linggo at nang may tiwalang ngiti ay sinabing, "Dradela Paz, pakiramdam ko po ay nagising ako. Ang ganoong uri ng pagbabago sa enerhiya sa kumpiyansa sa intimasya ay posible. Hindi ito nangangailangan ng himala. Kailangan lamang nito ang tamang suporta na ibinibigay ng tuloy-tuloy at may intensyon." 7. Tatlong simpleng tuntunin para sa pinakamataas na resulta. Nakita ko na ang mga kababaihan na sumubok ng lahat. Sa paglipas ng mga taon, mamahaling mga cream hormonal therapies, maging masakit na mga pamamaraan lahat sa pag-asang makahanap ng mabilis na solusyon. Ngunit ang natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng paggamot sa mga kababaihang lampas 60 ay ito ang tunay na mahika ay hindi lamang sa kung ano ang iniinom ninyo, kundi sa kung paano ninyo ito iniinom. Mayroon akong pasyente na si Aling Gloria, 69, na tapat na naghahalo ng inuming ito tuwing umaga. Pagkatapos ng ilang linggo, sinabi niya sa akin, "Nakakatulong po pero hindi sa paraang inaasahan ko." Umupo kami, sinuri ang kanyang gawain at ang aming natuklasan ay nagbago ng lahat. Sundin ang tatlong tuntuning ito upang gawing isang ritual na magbabago ng buhay ang inuming ito. Tuntunin Singgono. Inumin ito unang-una sa umaga nang walang laman ang tiyan. Pinakamahusay na nasisipsip ng inyong katawan ang mga sustansya kapag hindi ito abala sa panunaw. Ang simpleng pagbabagong ito sa oras ay maaring lubos na mapabuti kung gaano kabilis gumana ang mga sangkap. Tuntunin Sigurd. Ang pagiging consistent ay mas mahalaga kaysa sa dami. Hindi ninyo kailangang doblehin ang dosis o maghanap ng mga shortcut. Ang kailangan ninyo ay isang matatag at pang-araw-araw na ritmo. Ito ay tungkol sa pangmatagalang pag-aayos, hindi isang panandaliang trick. Ang kakayahan ng inyong katawan na maghilom at muling bumuo ay nakasalalay sa kung ano ang ginagawa ninyo araw-araw. Tuntunin. Chi. Huwag mong sabutahihin ang iyong progreso. Nangangahulugan ito ng pag-iwas sa matatamis na almusal, mga pagkaing lubos na proseso o pag-inom ng alak sa gabi na maaaring baligtarin ang mga benepisyo ng inuming ito. Pumili ng malinis at sumusuportang mga pagkaing kaagapay ng inyong inumin sa umaga, hindi laban dito. Nang gawin ni Aling Gloria ang maliliit na pagbabagong ito, bumalik siyang nakangiti. Tumaas ang kanyang enerhiya, bumalik ang kanyang kumpiyansa, at sinabi niya sa akin, "Dradela Paz, sa wakas ay parang ako na ulit ang sarili ko." At ganoon din ang pakiramdam ng asawa ko. Isang huling salita mula kay Dr. Dela Paz, mahigit 30 taon na akong umuupo sa harap ng mga kababaihang tulad ninyo mga babae sa kanilang ika-70 at maging ika-80 na nagsumikap, nagmahal ng malalim at hinarap ang mga pagsubok ng buhay. Sa daan, marami sa kanila ang nagsimulang maniwala sa isang tahimik na kasinungalingan na ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na at ang enerhiya, pagnanasa at intimasya ay para na lamang sa nakaraan. Nandito ako para sabihin sa inyo na ito ay hindi totoo. Ang ating tinalakay ngayon ay hindi isang teorya. Ito ay isang praktikal, natural at siyentipikong paraan upang suportahan ang inyong katawan. Ang inuming ito sa umaga na may pundasyon ng granada, beetroot, lemon at cayenne na pinalakas ng L-citrulline ay higit pa sa isang resipe. Ito ay isang pang-araw-araw na pangako sa pag-aalaga sa inyong katawan, muling pagbuo sa kung ano ang nasira ng panahon at pakiramdam na kayo ay muling kayo. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa paghabol sa isang mas batang bersyon ng inyong sarili. Ito ay tungkol sa pagbawi sa sigla intimasiya at kumpiyansa na nararapat sa inyo sa pinakanatural na paraan. Kung nakinig kayong mabuti, alam na ninyo na hindi ito mahirap. Ito ay ilang simpleng sangkap at ilang minuto tuwing umaga
Ngunit ang epekto ay maaring tunay na malalim. Nakita ko na itong nagbago ng mga buhay. Napanood ko ang mga babaeng lumakad ng mas taas noo, tumawa ng mas malakas, at muling kumonekta hindi lamang sa kanilang mga partner, kundi sa isang bahagi ng kanilang sarili na akala nila'y tuluyan ng nawala. Heto ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Huwag ninyo kailanman maliitin ang pambihirang kakayahan ng inyong katawan na maghilom at manumbalik. Hindi mahalaga kung ano ang inyong edad, kung ibibigay ninyo sa inyong katawan ang tunay na kailangan nito ng may kahinahunan, pagiging consistent, at pasensya, sorpresahin kayo nito sa kanyang katatagan. Kaya bukas ng umaga, kapag inabot ninyo ang basong yon, tandaan na hindi lang kayo gumagawa ng inumin. Gumagawa kayo ng desisyon na patuloy na mamuhay ng buong matapang at may kapangyarihan. Karapat-dapat pa rin kayong makaramdam ng sigla kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito o nagbigay sa inyo ng pag-asa. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat mensahe at ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman para sa mga kababaihang tulad ninyo. Pakiusap isaalang-alang na i-share ito sa isang kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang dito. At kung hindi pa mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ng iba pang payo na makakatulong sa inyong ibalik ang inyong sigla. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Ipagpatuloy ninyo hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito.